21. Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inaalis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. May para ang pananasita. At yung pa magbibigay po sa atin ng bibigay po sa atin ng ating po salita na si wala po iba kung si Pastor Romel si Roque. Salamat po sa sister. So, ano mga nangingaantok eh. Bless the Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin, Lord, sa kayo po ay mayaman sa pastor. Hindi pinintrutan ng Lord na nasiraan ako ng Merkules. Siya naman nasiraan niyo, si Pastor Henry. Kaya mahalaga, hindi kami nasisirang pareho. Yun po ang mahalaga. Mga kapatid, bago tayo dumako sa ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay nais ko pong muna magbalita. Ang BCMC prayer meeting every Wednesday ay patuloy natin suportahan. Hindi pa lang natuloy ng Merkules pero nag-pray kayo. Okay po yun. At hopefully, andito ako pagka wala, Sister Melda is nakagayat na siguro yung kanyang talumpati o kaya ay mahalagang pagbabalita sa Panginoon. Happy birthday po sa nagdiriwang ng kalangkarawan, si Sister Norita at si Jana, anak ni JR, anak niya? Jared. Happy birthday. Happy birthday to you. May palibre yan. May palibre mamaya o sa birthday nila. Meron pong magandang balita, may nagbukas po ng isang recruitment agency sa Cabanatuan. Ito po ay connected kay Atty. Joseph Bahara na aking legal counselor sa Javio. Kinuha niya ako na tulungan siya sa promotion. Ako hindi ako empleyado. Promote ko lang kasi bawal ako mag-recruit. Bawal. Sila lang ang may karapatan mag-recruit. Sila yung lisensyado na approve na. Meron na silang karapatan na mag-recruit at dyan na mag-ayos ng papeles. Meron po silang mga offer ngayon na sa ito po yung kanilang sa Good Pay Recruitment Incorporated. Pag pupunta po kayo dahil gusto nyo mag-apply ng abroad ay kailangan magdala kayo. Hindi sila tumatanggap ng hindi rekomendado sapagkat maingat sila dahil hindi nga nila pinopost dahil maraming scammer. Kaya kailangan pag pumunta kayo doon, bibigyan ko kayo nito, hingi sa akin ito, pirmado ko. Katunayan kayo ay inirekomenda ko ang offer nila ngayon sa bansang ang bang bansa ito. Kasi may offer sila sa housemaid, babysitter, nanny sa cook, masarap magluto dyan, ay open po ngayon sa abroad. Ang kailangan po ay punta na lang po doon. May nakalagay ng mga requirements ito. Kaya kung meron kayong gusto tulungan mag-abroad, tutulungan na hindi nyo i-recruit. Tutulungan mag-abroad na humingi kayo sa akin ito at papuntahin sila doon personal sa opisina patapat ng MM Bakery sa Banat, Cabanatuan. O pwedeng padaanin nyo sa akin at sasamahan kong personal para maasikaso agad yung kanilang mga papeles. So, palakpakan natin ang Lord, napakabuti niya, ito maganda, may offer siya sa kapitan, sa kapitan, na isang araw ay papasyaran natin kung siya si kapitan para idalhin yung kanyang sulat at yung balita na galing sa Good Day Recruitment Incorporated. Magbibigay po ang recruitment agency ang Good Day sa kapitan ng 5,000 kada may lilipat. Natiga Aburande sa Junado na may dala nito kasi bibigyan natin si kapitan ito. Ngayon, kung siya yung nakapagpapag, binigay ko, hati kayo doon. Diba? Ngayon, kung papayag yung ating recruitment agency na bakit naman maghahati pa si kapitan at kursihan, maka pwede naman takpapagtila sila. Panakpan natin, Lord, ganun yun eh. Pastor, saan magagaling yung pera? Yung 5K, saan magagaling doon?
Eh sa ano yun, sa agency. Sa agency. Kasi nagpapalipat naman sila ng maaring salary reduction, pero may budget yun. Siyempre, alam niyo naman, yung unang buwan, o dalawang buwan na sweldo, ay hindi mo na pupunta dun sa nag-apply, sa nagtrabaho sa abroad, kundi sa agency, doon sila kumikita. Ngayon, sa kita na yun, meron yung hindi naman totally nag-recruit, kundi tumulong. Tutulungan natin sila, hindi natin sila i-recruit kasi wala tayong karapatang mag-recruit. I-recommend lang natin doon sa recruitment agency na lisensyado sa pamahalaan. So, ganun po yun. Kaya pag gusto mag-abroad ni Sister Sonia, huwag kang mahirap magsabi sa akin, ma'am, nabasa na yung salita ng Panginoon, no? Okay, nakikita ng Panginoon ang lahat. Sa naganap na translasyon kahapon po, the first time ngayon lang nangyari. O lagi namang nangyayari na kapag meron silang ipinaparadang Diyos-Diyosan, Diyos-Diyosan, walang magawa yung Diyos-Diyosan, kundi wala. Ano nangyari kahapon? Unang ilang araw ng translasyon, habang hinihila niya yung tali, nagkagulo. Nalagot ang tali na pailalim siya, nasa gasahan, patay. Nagalit yung pamilya, walang magawa ang simbahang Katoliko. Dalawang senior citizen inatake sa puso, patay. 1,000 na ospital. Pagkakagulo. Itong mga kabataan sa pag-aakala nilang yun ang Diyos ay gusto nilang maabot, pagka nagkakuloy mga kabataan, ngunit, ganun ba ang Diyos? Ganun ba ang gusto ng Diyos? Ang aabutin mo siya para na ikay magpahama, masaktan kayo, at doon mo maranasan, nagagalit ba ang Diyos sa'yo, o hindi talaga totoong Diyos yung inaakyat mo? Dahil ang totoong Diyos, ayaw kanyang masaktan. Ayaw kanyang mamatay. Ayaw kanyang matulihan, ayaw kanyang mapahira ng kahit na dahil ang totoong Diyos, iingatan ka, ilalayo ka sa kapahamakan. Ngayon, ano sinasabi ng mga anak? Huwag na kayo pupunta rin nanay, tatay. Baka kayo mapahama. Ilang beses na yan, doon sa pagoda sa Bulacan, lumubog, daming paktay. Lumutang yung mga santo-santo, Santa Maria, Santa Clara, Santa Sonia, putol-putol. Wala. Pinakikita ng ating Panginoong Diyos na lumalang ng langit at lupa na yung mga gumagawa ng Diyos-Diyosan ay mapapahiya at ang kanilang ginawa ang magiging sanhin ng kanilang kapahamakan. Kilalanin natin ang totoong Diyos, Kaya nga, ito ang pinakamahalagang pag-aaral natin dapat sa mga Sunday School. Ang totoong Diyos ay hindi mo makikita. Maaaring magpakita sa iyo, pero pag nagpakita sa iyo, babaguhin niya ang buhay mo. Mahirap din paniwalaan nagpakita sa iyo dahil walang makakita talaga sa kanya. Pero nararamdaman, Nararamdaman mo siya na gusto niyang maayos ang buhay mo. Maraming translasyon. Mayroong mga rektor na nangangaral doon, lasing. Kaya nakakapanghinayang, nakikita ng Panginoon ang lahat. At halos lahat ngayon ng mga naglipa ng mga Diyos-Diyosan, nakakala mo Diyos, pag may kapitbahay po ko sa amin, gumagawa ng sato-sato rin buto matakampangan. Tapos tatapat sa bahay mo, ay napakapanag nyo, sister, kapatid. Sa inyo po nagpapapunta ang 10 milyon po. Libre. Hulugan, 20 araw-araw. Alam nyo, di ko, 20 araw-araw. Kailan po kaming sisimulan? Oo naman, alam mga Diyos kung ilang araw, babalik. Araw-araw, paano pa magagaling? Parang hindi naman po, parang tulong nyo namin sa akin at binubulong na 10 milyon, kasyo na.
Kasi ang cash niya din gano'n eh, 5,000. Ang cash niyo, 3,000 na lang. Magkano mo ang pera niya? 1,500 na lang. Ang puhunan niya doon sa nililok niya, 300. Ano ba yung kapatid? Punta ka mangawa, papasalamat ka sa Lord. Sasabitan ka, Nako, Sonia! Bergawa, napakapanot mo! Libre yan! Asabit sa'yo. Pag-aalis ka na. Lunas yun lang sa Panginoon. Pag di ka nagbigay, galit pa, haltakin magkabalot-balot yung damit mo. Anong klaseng pananampalataya sa Panginoon? Ganun ba yung sa Diyos? Ang totoo sa Diyos, pag pumasok dito, pakainin mo, damitan mo, nakakita ka, kahabagan mo. Susundin mo ang utos ng Diyos. Kaya nga, may nagagawa pa sila pag may napapahama. Lagi na lang mga kapatid, nakikita ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Sino ba talaga ang sinasamba ng Diyos? Ang Diyos ba na lumalang ng langit at lupa na hindi mo nakikita saan ka man naroon ay naroon siya? Na kahit saan ka pumunta ay pwede kang yumuko at manalangin Panginoong Diyos na dito. O kailangan pa tumakbo sa may simbahan at Panginoong rebulto, ako po'y tulungan niyo na natin maluho. Ano sa talaga namang damain mo yung nasa rin. Pero pagkahawak mo, pagkabitaw mo, pag uwi mo sa bahay, mas masama ka pa. Ngunit ang totoong Diyos, nandiyan ka, manalangin ka, pag naramdaman mo siya, papaguhin niya ang buhay mo. Kung dati ang ginawa, kung binurahin ang anak at apo mo, hindi na. Kung dati-rati, lagi ka nagtotongit, nagsusugal, wala na yun. Kung dati-rati, lasinggero ka, wala na yun. Konti na yun. Konti na yun. Hanggang sa tuluyan mawala, magbaguhin ng Diyos. Hindi na ikaw yung dati. Dahil ang tunay na Diyos, ang tunay na magpapabago ng buhay mo. Ang tunay na Diyos ang nakakakita ng ginagawa mo para pagpalain ka niya. Gumising po tayo sa katotohanan. Napakahirap na inalakan kong Benedyo. Talaga namang nagtitinta pa ako niyan, santo-santo, santita, santito, gano'n. Pero nung nakilala kong Panginoon, nung laking nalalaman ko na hindi pa kaya ng Diyos, napapaginipan ko. Pagkapanaginip kong gano'n eh, nakatitig sa akin yung rebulto. Sabi niya, Aki ka! Kinuha ka. Sabi ko, sa pangalan ni Diyos, hindi ikaw totoong Diyos. Sa pangalan ni Diyos, marusaw ka. Pinapangunta ko. Hanggang sa total na tanggap ko lahat ng santo-santo doon, sinulog ko. Sunog. Nung nasunog yung bahay namin, sunog siya. Kaya nung tatayo ulit bahay namin, sinulog ko na lang lahat yung inanong nanay ko. Hanggang si nanay ko, mabuhay. Yan yun. May nanay ko ay madalas nang kasama ko kay Pastor Felix Cruz. So kami nag-church dati sa Agwas, sa Willow Village. Kasama ko lagi. Ay Pastor Raymond Will. Kasama kasi na Pastor saka si Pastor Felix nung araw. Calvary Baptist Church. Saan ka man naroon, ang totoong Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya iniiwan, ipinababayaan man. Tawagin mo siya, hindi mo siya kailangan puntahan dahil ang Diyos ay kahit saan ka nandun siya. Hawak niya ang buong mundo, hawak niya ang buong kalawakan. Hindi lang mundo pinag-uusapan pag Diyos. Masyadong mababaw ang ating teolohiya kung ang pinag-uusapan ng natin ay ang panahon at alam ng natin panahon ay ang planetang Earth ang magugunaw. Hindi, may iba pang planeta. Magugunaw ang Earth pero ibang planeta hindi gunaw. May kahawag yung Earth, doble ang laki. Ang tawag Kepler 22b. Pag-alalan ninyo sa science. Nasa Google yan. Kung ano meron dito, meron doon. Nagpalipad na ang nasa doon. Meron tayong satellite doon. May nabubuhay doon. Ang sabi nga nung kaibigan ko sa Pinaljawan, maganda raw doon, illegal locking. Kasi pagpunta mo doon, hawanin mo, sa'yo na lahat. Kaya lang ang tanong, pagpunta doon ay maaaring ilang taon, 10 taon, at hindi ka na makakabalik dito.
At yun ay pwedeng mangyari kung magugulo na ang planetang daigdig. Tanda po natin ang daigdig ay planeta. Huwag po tayong masyadong masilaw na ang mundo lang ay ang daigdig. Mundo rin yung ibang planeta tulad ng Mars, ng mga nagugunaw na. Ang planetang Earth ay hindi pa nagugunaw. Ngunit meron pang ibang planeta na may nagugunaw at hindi pa magugunaw. Nasa pag-aaral ng unang magugunaw ang planetang Earth, ngunit ang planetang Kepler 22b nakahawig din ng daigdig na mayroong bituin din na umiikot na animong araw niya. May araw, may gabi. Kailangan po makisita sa katotohanan na hindi lamang tayo sa Biblia binubuhay ng Diyos kundi sa lahat ng bagay sa buong kalawakan, labas at loob ng planetang Earth. Tinitingnan kanya, siya ba talaga ang iyong sinasamba? Kasi pag nagkamali ka ng pagsamba sa Diyos, anong naasahan mo biyaya at pagkakas? Wala. Wala, puro hirap yan. Pero pag totoong Diyos ang sinamba mo, lahat ng biyaya, pagpapala, kagalingan, ibibigay sa iyo. Kasi hindi ka nagkamali ng pagsamba. At paano ba ang wastong pagsamba sa harap ba ng ribulto? O sa araw na sinasabi niyang ipangilin mo ang araw ng linggo at pestang pangilin? Doon ka sasamba. Nandun siya. Andito siya sa harap mo. Isa, dalawa, tatlong nagtitipon sa kanyang pangalan kahit saan lugar. Nandun ang kanyang banal na presensya. Yun ay tinatawag na iglesia o iglesia hindi tinatag noong 1914. Kundi yun ay tinatag sa ibabaw ng bato ni Jesucristo na kung ikaw ay matibay na sasandig sa Kanya, siya ang iyong ulo, ikaw ang Kanyang katawan. Ang ulo natin ang Panginoong Jesus. Wala kang maitatago sa Diyos. Kung talagang sinasamba mo siya, patunayan mo dahil alam na alam niya kung sino talaga ang iyong sinasamba. Ang Diyos ay Espiritu, kaya kailangan sisambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Wala kang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos lamang na banal na Espiritu. Hindi ako, hindi sila, hindi kung sino, kundi ang banal na Espiritu lamang ang ating Diyos na buhay ang dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. At pag sinamba mo siya sa Espiritu at katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya kung sino man nakakamisinterpret sa iyo, panalangin mo lang, magigising siya. Meron nga akong gustong maging girlfriend. Ang problema yung magiging bayaw ko eh. Ayoko, masisira lang yung gawain ng mo. Kaya hindi ko na siya nitigawa. Doon lang eh, doon na may problema eh. Gusto ko, pero kayo ng Lord. Maghintay ka kapatid, darating sa iyo yan. Ganyan yan eh. Alam niyo ba kung sino yun? Makakala nyo kayo yung pwede. Kahit anong palusot sa tao, hindi makakalusot sa Diyos ang mga sinungaling. Kasi kung totoong sinasamba mo ang totoong Diyos, hindi ka na magsisinungaling. Matatakot ka sa Diyos, hindi nabutak ka. Na totoo po ang pinagdakaw, patawarin niyo ako. Kaya po naging milyonar, pinakamayamang makapangyarihan sa pamahalaan. Na alam ng Diyos ang ginagawa ko. Pero kung hindi talaga totoong Diyos ang kanya sinasamba, nagtatago sa kasinungalingan, palusot ng palusot, ganun may ebidensya na hindi po tayo pangalusot sa Diyos. Kaya kung meron po tayong tinatago, ay iwasin na natin at isurrender sa Panginoon. Hanggang meron po tayo tinatagong kasinungalingan ay hindi tayo totoong makalalapit sa Diyos. Kaya kailangan iiyak mo sa Diyos siya, tatawarin mo ang taong nagkasala sa iyo ng 77 beses na walang katapusan kapatawaran
Dahil kung ano ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Kung pinatawad mo ang kapwa mo, pinatawad kayo ng Diyos. Sabi niya, Ama namin, patawarin mo kami sa aming kasalanan para na pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Pero sabi ng Panginoon Isus, bago ka humingi ng tawad sa akin o sa Diyos, patawarin mo muna ang nagkasala sa iyo. Patawarin mo muna yung ex mo. Pinatatawad ko na rin ang ex mo. Ganun lang yan. Patawarin natin ang mga taong hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nilolokong patuloy ng mga sinungaling ang sambayanan, ngunit kailanman ay hindi sila makalulusot sa galit ng Diyos. Ang galit pa ng Diyos? O di ba pinapatay nga niya yung mga Egyptian, nilulod niya eh. Natuwa pa siya, ang ginawa niya yun. Di ba galit siya kasi kinakalaban niya ang mga anak ng Diyos. At sino ang pinagtatanggol ng Diyos? Tayo ng mga anak niya na kumikilala sa kanya tunay na Diyos. Ipagtatanggol kanya kapatid. Sa kapitbahay mo na singgero, matangero, may walang lulod yan, ipagtatanggol ka. Sasabihin mo, kung itatake, buti nga. Pag-pray lang natin na siya ay babaguhin ng Diyos kapag nakita nila na ang Diyos na ating sinasamba ay yung totoong Diyos. Nalima po natin ang ating pagkakilala sa Panginoong Diyos, ang ating theology. Sapagkat hindi na biro ngayon, mapapahamak tayo kapag ibang Diyos ang ating sinamba. Mayroon ba nga amin na siya naging kurap na nagsasabing siya lingkod ng Diyos? Yun ang masakit. May viral ngayon. Maraming pastor na nangangaral mayayaman pero naghihirap ang mga miyembro at kanyang mga manggagawa. Nakakalungkot. Hala ko ako lang ang nakakakita mo. Pero higit sa lahat, ang Diyos ibinabagsak niya yung matataas na leader ng church, yung matataas na pastor na walang ginawa kundi magpayaman, ay tunay na kanyang ibinabagsak. At yung mga pastor na nagpapaahirap, mga manggagawa, mga kapatid na nagtitiis, patuloy na iyaangat, walang nagiging problema, kumakain ng gusto, at nakakaraos. Ganyan lang po ang buhay. Karamihan hindi aamin, pero may ilang aamin. Aaminin ang totoong aamin. Ang totoong naging Christian. Sabi nga ni Jesus sa John 3, kailangan ay panak ng muli isang tao para makita niya ang kaharian ng Diyos. Sa John 3:5, sino mang ipapanganak ng muli ay makikita niya at makakapasok siya sa kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng mag-iwan. Kailangan tayong pagharian ng Diyos. Kailangan tayo ipanak ng muli sa Espiritu at katotohanan. At ang sasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan ay ang ating Espiritu at katotohanan na ating pananampalataya. Umayak na po ang ating mga singers, music ministry para ulitin yung Lord, I give you my heart. Ang dayo na. Hindi yung pinatakain na. At sasabayan po natin ang panalangin. Kahit ang lahat ay buo kumikit manalangin. Salamat nga po, Father God in heaven, sa pagpapakilala mo kung sino ka, kung ano ka, kung anong klaseng Diyos ka, kung ano ang pagsamba na ginagawa namin sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung isa ay hindi ka namin nakilala. Hindi namin nakilala ang tunay na Diyos na dapat namin sampahin dahil sa aming nakagis na maling. Ngunit salamat na pinakikilala mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na pinapadala sa amin. Panginoon, salamat po na hindi po namin sukat akalain na sa mga taong dumating sa amin, kami ay napapadala mo na pala ng iyong banal na anghel. Salamat, Panginoon, sa mga banal na anghel na ito, na minsan ay sila ang nagsasalita sa iyong tagapagsalita. Na sila ang nagpapaunawa sa bawat umuunawa
sa bawat isa sa amin, Panginoon, na siyang lumuloob sa amin ang iyong banal na Espiritu. Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, tinatanggap ka namin ang tunay mong pagka-Diyos. Tinatanggap namin, Panginoon, na ikaw lamang ang dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan upang pagpatuloy mo aming pagpalain sampu ng aming mga anak sa bayan ng pamilya at mahal sa buhay. Panginoon, pinadalangin namin ang bawat isa, ang aming Pastor Emery Manuel, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain at gamitin. Ang kanyang mga sasakyang ginagamit, Panginoon, pagpalain, Panginoon. Patuloy silang ingatan. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy mong ipadama sa aming ulunan ng mapagpalang kamay at ipadama sa amin kung anong narapat namin gawin sa lalabing panahon ito. Patuloy mong ingatan, Panginoon, ang bawat isa, ilayo sila ng uri ng isang karamdaman, pangalit ka pahamakan, patuloy na pagkalooban ng maayos na buhay, siksik na hindi umaapaw at ang biyaya, labis-labis ay aming babahan sa nangangailangan naming mga kapatid. Panginoon, pagpalain yung intention ito, pagpalain yung patuloy na lumago ang paniniwala, ang aming pananampalataya, Panginoon, ay patuloy na tumibay sapagkat ikaw na tunay na Diyos ang aming sinasamba sa Espiritu Pagkuran. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng pamilya Del Moral Hernandez, Roque, Manuel Vergara, Lunano, Santos Dugan, Reyes Gamboa, Garcia Pangilinan, Canara, Padrones, Navarti, Navarro de Guzman, Las Samana, Lorenzo, Alvarez, Silviago, Loronio, Las Timosa, at Apang Pamilya. Panginoon, narito yung mga anak. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy na palinawin ang kaisipan ng bawat isa na ikaw ang patuloy na makita. Ang tunay mong kadyosan, pagkadyosan ang makita. At ang aming tunay na sasambahin, Panginoon. Panginoon, patuloy mo kami ilayo sa paniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang tunay na Diyos na lumalang ng langit at lupa ng mga kahoy, ng mga materyales na ginagamit sa paglikha ng mga Diyos ang Panginoon. Panginoon, patuloy mo ipaunawa sa mga tao na huwag silang malilim ng Panginoon ng maling pananampalataya at paniniwala, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, ginagalang din namin nire-respeto ang pananampalataya natin, Panginoon. Ngunit kaya ipahayag namin ang katotohanan sapagkat ang sinabi mo ang katotohanan na magpapalaya sa aming Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Ang pagpalayan mo ang Panginoon na sa pagsamba namin sa iyo bilang ikaw na tunay na Diyos sa Espiritu na katotohanan na hindi namin nakikita. Papaguhin mo at magpapalay at bawat isa sa iyo. Napabago ang aming pagparingin, Panginoon, paniniwala, Panginoon. Ang aming karamutan ay mawawala. Magiging mapagbigay ang bawat isa sapagkat ikaw ng Diyos na tunay na aming nakikilala na aming sinasamba sa Espiritu ng katotohanan. Patuloy ka maghahari, Panginoon, sa aming tahanan at hindi na maghahari ang galit ng sino man, Panginoon. Lahat ng sulta ay mawawala, Panginoon. Lahat ng sakit karamdaman ay mawawala sapagkat ang kagalingan, pag-iingat mo ang pagkakaroon sa bawat sa Panginoon. Panginoon, sa paglabas namin sa pananambahan ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, na aming mga kasalamuha sa na may pananampalataya sila ang maakay namin sa iyo, hindi kami maakay, Panginoon, sa maling paniniwala. Napagatan namin, Panginoon, nakapagbulag at umakay sa kapagbulag ay pareho ng hulog sa hukay. Ngunit, Panginoon, pinalinaw mo lang aming mata. Pinadinat mo na ang nakikita na namin yung tunay ng banal na mukha, Panginoon. Panginoon, huwag mo papayagan ang pagbulag namin kami na hindi papayag. Panginoon, salamat, Panginoon, sa iyong dakila at biyayan pagpapala sa bawat isa. Patuloy ng Panginoon na tayo sa buhay siksik. Hindi kumaapo bawat sa Panginoon. Patuloy na ingatan. Ilayo sa lahat ng uri ng kasiraan, paguluhan, paguluhan, katulahan. Ilayo kami sa mga kapatid. Ang kapitang ng uri ng kasiraan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na binibigay mo bilang isa
mga bago. Ito po ang aming salong dalangin. Patuloy na salamat sa marami sa pangalan ng Panginoon Yesus. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every morning I wake. Lord, I'm your way in me. At ngayon, tanggapin ninyo ang hindi malirip na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtubos sa krus ng Kalbaryo. Taglayin ninyo ito sa inyong paghayo. Saan man kayo pumaroon ang tungkulin ninyo na sundin ang ipinag-uutos ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, na gawin ninyo ang alagad ng lahat ng bansa, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ipangangaral sa buong sanlibutan ng magandang balita tungkol sa karan ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat at darating ang wakas. At ngayon sumainyo ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso't isipan mula ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamayan po tayo bilang mga kapatid sa Panginoon. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday, Sina. Salamat po.